Naniniwala ka ba sa baryo na puro babae lang ang nakatira? Hukom, ako yung klase ng tao na masyadong curious sa mga bagay-bagay. Hindi ako mapakali kung hindi masasagot ang mga tanong ko. Tsismosa raw yun, sabi ng kapatid ko. Dahil sa ugali kong yun ay naharap kami sa isang karanasan na hindi ko inaasahang mangyayari sa totoong buhay. Napunta kami sa isang lugar na walang mga lalaki. Akala ko ay simpleng dahilan lang na lahat ng lalaki sa baryong yun ay nagtatrabaho sa malayo. Ngunit nagkamali ako. May malalim na dahilan kung bakit walang mga lalaki doon. At hindi ko inaasahan na halimaw pala ang dahilan. Halimaw na sinasamba ng mga babae sa baryong yun. Hindi pa din ako makapaniwala na totoo ang mga aswang. Pero sa nasaksihan ko sa baryong yun, ay wala na akong dahilan para hindi yun paniwalaan. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Ashley, hindi ko totoong pangalan. Matagal na po akong nakikinig sa channel ninyo, kaya naman ginusto ko rin na magbahagi ng kwento tungkol sa karanasan ko. Ate! Ate! O ano yun? Teka, bakit parang nagmamadali ka? Anong meron? Ay, ano ba yan, Marco? Pawis na pawis ka na naman at amoy araw. Ang baho. Ate naman malamang naglaro ako sa labas. Ang laki-laki mo na, nakikipaglaro ka pa rin. Ate, basketball ang nilaro ko. Laro pa rin yun. Uy ate, pang binata na yun no? At saka laro yun ng mga gwapo. Gwapo? Ha? Saan banda ha? Saan? Hoy ate, kung di mo nakikita ang gwapo kong muka, bulag ka. Madungis ka mo. Hoy ate, nakakita ka na ba ng naglaro ng basketball na hindi napapawisan? O siya. Maligo ka na doon na makakain na tayo ng tanghalian. Baho mo. Ate, hindi mo pa nga ako pinapakinggan Ano ba yun? Bakit naman tuwang-tuwa ka pa dyan? May ginawa ka na naman siguro, no? Uy, grabe ka naman te, wala O siya, bakit ganyan ka ka-excited ha? Ano nangyari? May nalaman kasi ako. Alam mo na, alam ko hindi ka hihindi dito. Gagala tayo! Teka nga, ano bang ibig mong sabihin? Narinig ko kila Aling Melba, may baryo pala na walang lalaki. Ha? Para namang imposible ang bagay na yun, Marco. Saan mo ba nakuha ang balitang yan, ha? Narinig ko lang talaga silang nagkikwentuhan. Naligaw daw doon si Ate Lucia, yung anak ni Aling Mildred. Nagulat daw siya na wala talagang makitang lalaki. As in, parang alam mo yun, pinagbawal talaga yung mga lalaki. At dahil doon sa balita, maraming dumalaw sa baryong yun. Pero, bakit naman daw? Nalaman nila kung bakit walang lalaki sa lugar na yon, ha? Hindi ko alam te ha. Wala naman akong narinig na nabanggit nila. Basta ang alam ko lang, mabait naman daw yung mga taga-baryo na nandun, yung mga babae. Ang kaso lang talaga, wala daw nakatirang lalaki doon. Wala bang kasama si Lucia na pumunta doon? Hindi naman nabanggit yun sa usapan. Basta ang narinig ko lang natakot daw si Ate Lucia nang makauwi sa kanila. Usap-usapan, kasama daw kasi ni Ate Lucia si Miko, yung kaibigan niyang bading, kaso siya lang naman ang nakabalik. Ay nako, hindi siguro malinis yung tenga mo, kaya mali ang pagkakarinig mo. Baka naman kasi hindi tama yung nadinig mo. Parang napaka-imposible naman yung sinasabi mo. Hindi magkakaroon ng kaayusan at kasaganahan ng isang baryo kung walang lalaki o babae sa lugar. Paano sila magkakaroon ng susunod na henerasyon kung puro babae lang sila? Sige nga, Aber. Aba ate, ano ba akala mo sa akin ha? Bingi, mali-mali. Ang tingin ko sa'yo, madumi ang tenga kasi nga hindi ka naglilinis ang tenga mo. Pero ate, seryoso. Seryoso talaga ako. Yun ang narinig ko sa kwentuhan nila Ate Melba. Kahit ipagtanong mo pa sa labas Dahil nga sa usap-usapan na yon, marami na rin pumunta ron para tingnan nga yung baryo. Pero di sila nagsasama ng lalaki Ang weird talaga. Oo na. Yun na nga nadinig mo. Kumalma ka na nga lang dyan. Saka maligo ka na ron para makakain na tayo. Sige na. Si Ate Ashley naman napaka-KJ. Di na ikaw ang kapatid na kilala ko. Bakit? Ano ba akala mo sa akin, ha? Di curious na chismosa. Che! Puro kakalukuhan. Lo, totoo naman sinasabi ko Nachismosa ako, ha? Bakit, hindi ba? Maligo ka na nga.
Lalamig yung tinola na niluto ko eh. Kaya bilisan mo na. Bilis, bilis. Ito na nga po, maliligo na po. Bilisan mo na at hindi magandang pinaghihintay ang pagkain. Oo na ate. Bilis na, maghahain na ako. Dapat tapos ka na pagkatapos ko maghanda ng lamesa ah. Dali-dali nang pumunta ng banyo ang kapatid kong si Marco. Hindi nagtagal, lumabas na siya ng banyo. Aba, saktong-sakto ah. Takot ko lang naman sa'yo ate, no? Na para bang sinasaktan kita, ganon ha? Bakit hindi ba? Naku, tumigil ka na nga dyan. Baka marinig ka ng mga kapitbahay at akalain na nananakit talaga ako. Nagbibiro lang naman ako, te. Ito naman. Masyado ka talagang killjoy ngayon. Ano bang nakain mo? Sira ka kasi kung ano nung lumalabas sa bibig mo. Tama na nga, te. Kumain na nga tayo. Hindi ka na. Oh, Pero alam mo, te, ano? Para ka namang tanga eh. Ubusin mo nga muna yung pagkain dyan sa bunganga mo bago ka magsalita. napaka-arte mo talaga kahit kailan. Hindi ka artehan yon, manners yon. Oh, ito na. Ito na. Seryoso na, ha? Oh, ano nga? Ate, what if puntahan natin yung baryo na walang lalaki? Anong tingin mo sa sarili mo ha? Hindi lalaki? Kung walang lalaki ron, sa tingin mo papapasukin ka nila? Bakit naman hindi? Susubukan lang naman natin, ah. Ikaw talaga puro kakalukuhan. Wala kang kadala-dala. Anong walang kadala-dala? Ay, sige na nga. Na-curious na din naman ako. Paano kung may aswang doon ha? Ate naman, bakit aswang kaagad ang nasa isip mo? Para ka naman baliw, eh. Kita mo na. Kapag ganyang usapan, takot ka na eh. Ate naman kasi, bakit napunta sa aswang ang topic natin? Nandun lang naman tayo kanina sa baryo na walang lalaki. Para ka kasing bata, Marco. Hanggang ngayon, takot ka pa rin sa mga aswang na yan. Nandun pa din naman tayo sa baryo na topic. Kaso, di ba? Nasa na si Miko ngayon? Paano ang nakita lang na bumalik ng mga marites sa kalsada ay si Lucia na takot pa? Hindi ba? Ba ate, wala kaya sa edad ang takot sa ganung bagay. Mas mabuti nang nagpapakatotoo tayo ha, kaysa magpanggap na matapang. O edi inamin mo na duwag ka. Hoy, wala namang masama sa pagsasabi ng totoo ah. Magsisinungaling pa ba ako kitang-kita naman at takot nga ako sa kahit na ano no? Teka, totoo nga kaya yun ano? Yung alin? Yung baryo sinasabi mo. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng baryo na ganun. Ba, malay ko. Sabi ko nga sa'yo te, narinig ko lang yung kila Ate Melba. At anong dahilan kung bakit walang lalaki? Paano sila nakakabuo ng next generation kung walang tagatanim ng semilya, di ba? At sa akin mo pa talaga tinanong yan no, te? Paano kaya kung puntahan natin, hanapin natin si Miko kung nandun pa? O baka may mga nagpunta na hindi na nakabalik. Malay mo, matulungan natin sila, di ba? Di ba nga yun ang sinasabi ko? Silipin natin kung totoo yung balita. Tuwang-tuwa ka na naman kasi makakagala ka. Tapos kapag may aswang doon, baka ikaw pa ang maunang tumakbo. Sino ba namang hindi matutuwa sa paggala? At sino rin ang tangang hindi tatakbo kapag may aswang? Aber, kapag ganun, takbuhan na dis! May mumo! Para kang baliwala mo ba yon? Ate, syempre, tatakbo ako. Ayoko makain ng halima kung sakaling meron, no? Sa tingin mo, papayagan tayo ni nanay? Ikaw naman ang magpapaalam eh. Yan, dyan ka magaling. Para kapag nagalit si nanay, ako mapapagalitan, di ba? Huwag kang mag-alala, te. Salo naman kita eh. Tigilan mo nga ako. Alam ko na yung mga ganyan mo, no? Kapag napahamak ako, hihilingin kong gabi-gabi kang dalawin ni tatay. Uy, ate naman, huwag ganyan. Ikaw na bahala sa mga hugasing dyan, ha? Bye! Oy, teka, saan ka pumunta? Ano, eat and run lang? Sira, kailangan kong hilutin muna si nanay para kalmado siya kapag nagpaalam tayo. At kapag kalmado siya, madali siyang mapapapayag. Medyo utu-utuin lang natin, pero wag nating sabihin doon tayo pupunta sa baryong yun, ha? At ano namang gagawin mo? Ihanda ko lang sa nyug para mamasahe ko siya mamaya pag uwi. Ba, iba ka talaga ate ha. Planado ka agad ha. Sanay na sanay ka talaga kung paano kunin ang pagpayag ni nanay. Nag-iisip kasi ako, Marco. Ha? At ako hindi nag-iisip.
Hindi ako nagsabi niyan ah. Ate naman eh. Sige na, maghugas ka na lang dyan. Para sa atin din naman to eh. Na para bang inuuto mo lang ako. Parang gano'n na nga. Ay nako, di na talaga ako magugulat kung wala kang maging boyfriend. Bully ka kasi. Sana, tinatanong mo rin muna ako kung gusto ko ba ng boyfriend na sinasabi mo. Grabe, ibang klase talaga. Wala ka na magagawa. Unique ang ate mo. Oo na. Pero te, naniniwala ka ba na walang naliligaw na lalaki sa baryong yun? Hindi. Napaka-imposible naman kasi na kahit isa, walang umapak doon na lalaki. Kaya nga eh. Mas lalo ko tuloy gustong malaman yung dahilan. Tapos sasabihin mo na ako lang ang tsismosa, ha? Pero, teka lang ha. Paano kung inaaswang pala sila dun? Ate, para kang tanga. Tinatakot mo ba ako? Bakit natatakot ka ba? Paano nga kung totoong inaaswang sila? O, anong gagawin mo, ha? Hindi tatakbo. Si ate parang di nag-iisip sa mga tanong niya. At sa tingin mo, hindi mababalita yun? Kung totoong nangyayari ang mga yun, walang lalabas na balita? Paano mababalita kung walang katawan na makikita? Ay naku, ewan ko sa'yo. Sumasakit lang ang ulo ko sa pakikipag-usap sa'yo eh. Buti nga kinakausap pa kita eh. Minsan kasi talaga, wala sa hulog yung imagination mo. Hoy, may sense kaya yung sinasabi ko. Alam mo, tinatakot mo lang kasi yung sarili mo eh. Hukom, ganun naman kami palagi. Kung minsan ay naaabutan kami ng sermon ni nanay kapag inaabutan niya kaming nagbabangayan ni Marco. Mag-isa na lang kaming tinataguyod ni nanay. Nagtitinda siya sa palengke ng baryo ng mga prutas at gulay kaya kung minsan, katulad ngayon, nauna na talaga kami ni Marcong kumain. Tinitirhan na lang namin siya ng ulam para may makain siya pag-uwi niya. Si nanay din hukom ang dahilan kung bakit natuto akong magmasahe kahit papano. Alam kong hindi ako kagalingan dahil si nanay lang naman ang minamasahe ko. Gabi-gabi ko rin kasing pinapasadahan ng hilot ng binti niyang pagod sa maghapong pagtayo. At gaya ng inaasahan, maya-maya pa, habang nanonood kami ng telebisyon ni Marco, bumukas na ang pinto at bumungad na si nanay. Agad akong tumayo para alalayan siya, samantalang si Marco naman ay lumapit para magmano. Tahimik akong pumunta sa kusina para ipaghanda siya ng pagkain. Nang matapos kumain si nanay, ay ako na din ang naghugas ng pinggan niya. Habang nanonood ng telebisyon, ay minasahe ko na ang binti ni nanay. Medyo nilalambing ko na rin siya para makapagpaalam na ako. Pero nauwi sa sermon ang paghingi namin ng permiso. Sa kabutihang palad, dahil nga pinagsama namin ni Marco ang kulit namin, pinayagan na din niya kami. Ay ate, excited na ako para bukas. Sana talaga walang nakakatakot dun, no? Baka naman nagkataon lang din, di ba ate? Kung may nakakatakot man, di tatakbo na lang ako palayo. Ako rin, excited. Excited akong malaman kung anong meron sa baryong yun. At bakit walang lalaki? Teka, nagsisimula ka na namang maduwag, no? Hindi naman ate, iniisip ko lang kung makakapasok kaya ako ron. Bakit naman hindi? Hindi ba nga, walang lalaki? Paano kung bawal pala talaga? Kaya nga pupunta tayo ron para malaman, di ba? Sus, what if lang naman yun ate? Alam mo na, mga tanong na walang sagot. Basta ako, kapag nakarating tayo doon, sisiguruhin kong malalaman ko lahat ng sagot sa mga tanong ko. Hindi na ako nagulat doon. Chismosa ka eh. Magkaiba ang pagiging chismosa sa curious lang, no? Sus, parehas lang naman yun. Pinaganda mo lang. Minsan talaga hindi ko alam kung kapatid ba talaga kita o ginawa at nilapit ka lang sa akin para sirain ang bawat araw ko, ha? Oy, si ate grabe oh. Naku Marco, huwag mo kong artihan dyan ha. Di bagay sa'yo. At bakit? Sa tingin mo bagay sa'yo? Man. Wow, talaga lang ha? Matulog ka na nga lang para maabutan pa natin si nanay bukas bago siya pumunta ng palengke. Ang pangit naman kung di man lang natin siya makikita bago tayo umalis, di ba? Para kahit papano, makapag-almusal tayo kasama siya bago tayo umalis. Ha, dali na! Ay, ang dami mong sinasabi. Ikaw nga mahirap gisingin dyan. Nagsalita ka pa talaga na akala mo madali kang gisingin. Ay te, sa ating dalawa, mas madali akong gisingin kaysa sa'yo, no? Ang bagal-bagal mong kumilos. Bakit? Saan ka ba makakakita ng kagigising lang mabilis at maliksin na kaagad ang kilos, ha? Ay, ewan ko sa'yo, te. Ewan ko rin sa'yo. Mabuti pa matulog na nga lang tayo. Mabuti pa nga, no? Ay, kung ano-ano namang natututunan mo sa internet eh. Kung iniipon mo na lang kasi yung pera mo kaysa inuubos sa pag-load. Sus, yun na nga lang ang libangan ko eh. Huwag kang killjoy. Hukom,
Hindi na ako nagsalita dahil ayaw kong humaba pa ang usapan. Narinig ko na lang ang hilik niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Nagising na lang ako sa tilaok ng manok, kaya naman niyugyug ko na ang kapatid ko na tulog pa rin. Dinig na dinig ko ang mga yabag sa labas ng kwarto. Alam ko na agad na gising na si nanay. Nang magising si Marco, sabay na kaming lumabas. Nakahanda na ang almusal at sabay-sabay na kaming kumain tatlo. Bago umalis si nanay ay ipinaalam na namin ang pag-alis namin nung araw na yon, na di naman niya tinutulan. Kaya pag-alis niya ay naghanda na kami ng mga dadalhin naming personal na gamit. Bago magtanghalian ay handa na ang lahat. Napag-alaman namin sa tricycle na sinakyan namin na kailangan pa naming maglakad bago makarating sa mismong baryo. Hindi raw kasi nakakapasok ang sasakyan doon dahil sa kipot ng daan. Halos abutin kami ng 25 minutos bago huminto ang tricycle sa tapat ng lumang karatulan ng baryo. Dito na ba yun? Mukha naman. May mga kabahayan na eh. Parang ang creepy sa pakiramdam, ate. Ang sabihin mo, duwag ka lang talaga. Ate, hindi mo ba nararamdaman? Parang may nagmamasid sa atin na kung ano. Alam mo, kung ano-ano talaga yung mga nai-imagine mo eh. Napapala mo yan kasi mahilig kang manood ng horror, yan tuloy. Ate, hindi mo ba alam? Para malabanan ko ang takot ko. Training yun, kumbaga. Para hindi na ako natatakot sa kung ano. Ano ba nangyari? Nalabanan mo ba? Mas lalo ka lang natakot eh. Siyempre, lahat na lang ng gagawin ko mali para sa'yo, basher kita eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung artista siguro ako, ikaw ang numero 1 kong basher. Aba oo, baka nga magpabayad pa ako para magkalat ng fake news tungkol sa'yo eh. Na parang hindi mo ako kapatid? Sira! Ayoko ng kapatid na duwag ha? Ay nako, may kaluskos ah. Huh? Wag na kaya tayong tumuloy. Baliw ka ba? Eh ikaw nagsabi diba? Nandito na tayo, tapos gusto mo pang umatras? Ate, medyo natatakot kasi talaga ako eh. Kung makaarte ka dyan, parang hindi ka pa natakot sa buong buhay mo. Naku, kung may sakit ka sa puso, sigurado akong matigas ka na ngayon. Grabe ka talaga sa akin eh. Di ba pwedeng iniingatan ko lang ang sarili ko? At ngayon mo pa naisip na ingatan ng sarili mo, ha? Ayaw mo lang talagang aminin sa sarili mo na daig mo pa ang babae sa sobrang kaduwagan mo. Tsaka, saan mo naman poprotektahan ng sarili mo, aber? Eh di sa panganib. Alam mo, may kasabihan na mas matalas ang pakiramdam ng mga babae. Daig mo pa ako sa pakiramdam mo ngayon eh. Di kaya masyado ka lang mag-isip, ha? Hindi ba pwedeng manhid ka lang ha? Mahimik ka na lang. Magsimula na tayo maglakad. Lika na. Dami mo sinasabi. Naku ate, wag na lang kaya. Hoy, tandaan mo. Ikaw ang nag-aya dito kaya umayos ka ha. Saka isa pa, di ka ba curious na malaman kung bakit walang lalaki ron? Curious naman. Yun naman pala eh. Di tara na. Sige na nga. Basta kapag may nangyari, sagot mo ha. Bakit ganun ha? Di ba ikaw ang nag-aya sa akin papunta dito? Siyempre, akong bata, kaya akong sagot mo. Ano ka ba? Exam na kailangan sagutan ha? Ang ate naman eh. Una. Parang binibiro ka lang dyan eh. Hindi kasi magandang joke yun. Di yun nakakatuwa. Sa'yo lang. Nakakatawa yun para sa akin, no? Bakit ba kasi niyaya pa kita rito eh? Di sana wala akong sakit ng ulo ngayon. Kahit naman hindi ka mag-aya, alam mong makakarating ako dito kung gusto ko, di ba? Oo nga naman. Bakit ko ba nakalimutan na chismosa ka? Curious, Marco. Curious. Magkaiba yon. Sus, curious daw. Magkaiba yung itsura oh. Pinipilit pang pagandahin na para bang di siya chismosa. Hindi nga ako chismosa. Ano ba? Ay, naku, hello po. Magandang araw po. Magandang hapon din naman. Anong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo sa baryo namin? Wala naman po. Kasi naliligaw po kami. Ha? Ate, anong naliligaw? Shh, nanahimik ka na lang dyan. Para madaling tayo makapasok doon eh. Naliligaw kayo? Masyadong liblib ang lugar na to para makarating kayo rito. Yun na nga po eh. Dito ho kasi kami binaba ng tricycle na sinakyan namin. Galing po kami ng Maynila. Gusto lang po namin sanang mag-unwind. Naku iha, hindi itong klase ng lugar na dapat niyong pinupuntahan. Ha? Bakit naman po?
Basta, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa inyo ang dahilan. Magdidilim na. Kailangan nyo nang bumalik kung saan kayo nanggaling. Pero kasi... Sige na, Iha. Mukha po kasing uulan. Pwede po bang makituloy kami sa inyo? Huwag po kayo mag-alala. Mamasahihin ko kayo. Masahe? Marunong kang magmasahe? Kung hindi niyo po natatanong, masahista po ako. Kaya nga rin po kami napunta dito sa probinsya niyo dahil dun eh. Nagbabaka sakali na may maging customer ako dito. Teka, anong ibig mong sabihin? Ay nako, sa galing niya pong manghilot, siya ang numero 1 masahista sa lugar namin sa Maynila. Palaging paldo yan, ma'am. Talaga? Oo. Hindi naman siguro ikasasama kung papasok kayo sa baryo namin. Maraming may mga edad na sa baryo namin. Pinapasukan na ng lamig ang mga kasukasuan nila. Magiging malaking tulong para sa kanilang serbisyo mo. Saka sa dami ng ginagawa ng mga taga rito, kailangan talaga nila ng masahe para ma-relax ang katawan nila. Yun naman po pala eh. Wala pong problema dun. Kailangan lang po talaga namin ng matutuluyan. Sige, kakausapin ko si ate na payagan kayong manatili sa amin. Siguruhin nyo lang na palagi kayong handa ha. Huwag na huwag kayong lalabas sa gabi. Lalo ka na, iho. Bakit po? Mahirap ipaliwanag ang dahilan, ngunit para din naman yun sa ikabubuti mo kaya sana makinig ka ha? O siya, paano? Halika na, konting lakad lang naman at mararating na natin ang baryo namin. Mga ilang minuto pa po? Mga 15 minuto na lang, iho. Ay, sa wakas. Malapit na nga. Oo, malapit na. Siya nga pala, ang tagal ko na kayong kinakausap, hindi ko pa rin alam ang pangalan nyo. Ako po si Marco, ang pinakapoging kapatid ni Ate Ashley. Na para bang may kapatid pa ako bukod sa'yo. Kaya nga, ang saklap naman kung ako na lang ang kapatid mo, tapos hindi pa akong pinakagwapo. Ang lakas mo pala no? Kaya mo magbuhat ng sarili mong bangko. Confidence ang tawag dyan, ate. Pinaganda mo pa. Hindi mo na lang sinabi na kapal ng mukha ang tawag doon. Ay nako, itong basher ko kahit kailan talaga. Hindi masama ang pagsasabi ng totoo. Na para bang di ka nagiging masaya kung di mo kinokontra. Hindi naman talaga. Nanahimik ka na nga. Nakakahiya kay ate Cora. Ako si Cora. Nakakahiya kay ate Cora. Hindi nyo naman kailangan mahiya sa akin. Nakakatuwa nga kayong panoorin eh. Ay nako, wag nyo na hong pansinin yan. Bitter lang ho talaga yan eh. Pinaglihi siguro ng nanay namin yan sa ampalaya, kaya ang pait ng ugali. Nahimik ka na So, sayo mo lang aminin na bitter ka eh. Nandito na nga pala tayo. Ay, Cora! Kanina pa kita hinahanap. San ka ba nanggaling, ha? Pasensya na ate, naglibot lang ako. Hinahanap ka na nila, Marie. Mukhang kailangan ng tulong tungkol sa bubong nilang butas. Maiging magawa na yun sa lalong madaling panahon. Malapit na ang tag-ulan. Teka, Cora. Sino tong mga kasama mo? Ate, ako po si Ashley. Si Marco po, kapatid ko. Cora. Ate, naawa ko eh. Isa pa, magaling magmasahe si Ashley. Sigurado kung matutuwa ang mga kababaryo natin lalo na at di basta-basta ang kanilang ginagawa. Anong hindi basta-basta? Di ba sinabi ko na sa'yo, ang kakayahan ng mga lalaki ay kaya ding gawin ng mga babae? Alam ko yun ate. Gusto ko lang talaga makatulong. Lalo na sa mga kababaryo natin na may iniinda. Wala sanang problema pero may kasama siyang lalaki. Excuse me, ano pong problema? Ate, hindi naman siguro siya makakaapekto, lalo na at bisita lang naman siya ng baryo, di ba? Bakit po ba? Ano po bang meron? Wala kasing lalaki ang nakatira sa baryong ito. Pwedeng naiintindihan ko ang paliwanag mo pero paano tayo nakakasiguro na maiintindihan din yon ng ating mga kababaryo, ha, Cora? Para din naman sa kanila kung bakit ko inaya dito si Ashley. Pansin kong maraming mga taga-baryo natin ang may mga masakit na ang katawan. Dala na rin ang mga gawain na mabibigat na di naangkop sa edad nila. At saka isa pa ate, gaya ng sinabi ko, bisita lang naman si Marco. Ate, bakit pakiramdam ko hindi talaga ako welcome dito? Shh! Huwag ka na maingay. Baka marinig ka nila.
Alam na alam mo ang paniniwala ng buong baryo sa mga lalaki, Cora. Hindi ko akalain na ikaw pa ang susuway at sisira sa mga pag-iingat natin sa ating mga sarili. Wala naman ho akong gagawing masama eh. Isang pagkakamali ang pag-apak mo sa lugar na ito. Ate naman, bisita ko sila. Sana naman respetuhin mo yon. Wala sanang problema kung babae ang bisita mo. Ngunit alam mo magiging reaksyon ng mga kababaryo natin dahil sa presensya ng lalaki na yan sa atin. Ay bueno, gaya nga na sinabi mo, bisita mo sila. Wala akong kinalaman sa magiging tingin sa'yo ng mga kababaryo natin. Sandaling magsimula na naman ang dilubyo dahil sa lalaking pinatuloy mo. Bahala ka na dyan sa mga bisita mo. Diyan na kayo. Basta ano man ang mangyari, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ay, naku, nakagulo po ba kami ha? Hindi. Pasensya na kayo ha. Sadyang mahigpit lang talaga si ate at ganun katalas ang dila. Pinuno rin kasi siya ng baryong ito kaya mabigat ang pasanin niya. Kaya siguro hindi na marunong makisama. Ano po pala tinutukoy niya? Bakit po ganun na lang siya kagalit kay Marco? Oo nga po, wala naman akong ginagawa. Hindi ba't nabanggit ko na sa inyong walang lalaki na namumuhay rito? Pinaniniwalaan ng buong baryo na malas sa mga lalaki, na ang lalaking dapat naming kilalanin ay ang aming Panginoon. Sa katunayan, hindi ka talaga nararapat sa lugar na ito, Marco. Bukod sa takot na maibibigay mo sa mga kabayo namin, pwede ding magkaroon kami ng problema dahil sa pagsuway sa utos ng Panginoon. Ha? May ganun bang paniniwala sa simbahan? Hindi kami naniniwala sa Diyos na nasa simbahan. May sarili kaming Diyos na dinadasalan. Iba ang aming santo. Siya ang nagbibigay ng aming pangangailangan at panalangin. Kahit sino man ang Diyos na sinasamba natin, iisa lang naman yun. Sa isang lugar lang din po napupunta ang bawat dasal natin. Pare-pareho naman sa langit ang pupuntahan ng mga dasal natin kasi nandun ang Diyos, diba? Sana nga. Ano hong sinasabi niyo? Alam nyo, ibinaon sa isip namin na walang dulot na maganda ang mga lalaki, na masasama sila at tanging laman lang ang nais sa mga babae. Kung kaya napuno ng takot ang mga babae rito sa amin na makakilala ng lalaki. Pero, imposible naman yatang walang nakapunta rito kahit isang lalaki. Anong nangyari sa kanila? Inialay sa Diyos namin. Ho? Ano pong ibig sabihin? Patay. Pinatay. Inalay namin ang mga lalaki sa kuweba kung saan kami sumasamba. Ilang araw matapos naming mag-alay ay may biyaya kaming natatanggap na iniiwan sa kuweba na pinagsasambahan namin. Ha? Kagaya po ng ano? Pera, supply, pagkain, lahat ng kailangan namin ay ang Diyos ang sumasagot kaya hindi niya kami pinahihirapan. Sigurado po ba kayong Diyos siya? Wala naman ako magagawa. Iyon ang pinaniniwalaan nila. Pero ikaw, hindi ka naniniwala? Wala nang kwenta ang bagay na yan. Ate, nakakatakot naman dito. Hindi naman natin alam na ganun palang mangyayari. Umuwi na kaya tayo. Ate Cora, baka pwede pong tulungan niyo na lang kaming makauwi. Mukha kasi talagang hindi welcome sa baryo niyo ang kapatid ko eh. Hindi ako sigurado kung makakaalis pa kayo. Ho? Bakit naman ho? Ate! Bakit po? Bakit po hindi na kayo sigurado na makakabalik kami? Dahil batid na ng sinasamba namin na may umapak na lalaki sa baryo. Dahil doon ay handa na siyang tumanggap ng alay. At teka, hindi niyo naman po nabanggit sa amin ang tungkol doon, Ate Cora. Ang akala ko'y alam niyo na. Sa tingin mo po ba pupunta kami rito kung alam na namin na ganito? Marco! Nakakatakot, ate. Hindi mo kailangan matakot ha. Anong hindi? Hindi ko pa gusto mamatay, no? Hindi ka mamamatay, Marco. Ate Cora, may paraan pa ba? Titig na titig ako kay Ate Cora nung mga oras na yon. Nagtatalo pa rin ang isip ko kung ano ang kailangan gawin. Nais kong tumakbo palayo sa baryo kung nasaan kami para mailigtas ang kapatid ko. Pero may bahagi rin sa akin na gusto ring masagot ang mga tanong na mas dumadami pa yata nang makarating kami sa lugar na yon. Isama pa ang gusto kong malaman kung anong nangyari kay Miko. Kung buhay pa siya o tuluyan ng namatay.
Nang tingnan ko si Marco ay hindi ko makita sa kanya ang mayabang niyang ngisi. Puro takot ang ekspresyon ng mukha niya. Ilang minuto pa ang tinagal ng aming pagkukwentuhan hanggang sa nagyaya na si Ate Cora na pumasok na sa kanika nilang bahay. Tahimik naman namin siyang sinundan habang tinatahak niya ang maliit na eskinita hanggang sa makarating kami sa isang kubo. Tama lang ang laki ng kubo. Sapat lang para sa pinuno na itinuturing ng baryo. Nang makapasok kami sa kubo ay naabutan namin ang kapatid ni Ate Cora na seryoso pa rin ang itsura. Hindi mo talaga ako pinakinggan, Cora. Ate, para din naman to sa baryo natin. Para sa mga kababaryo natin. Paano naging para sa atin ang pagpapatuloy mo sa kanila, ha? Magaling na masahista si Ashley. Ang sabi niya pwede niyang bigyan ng libreng masahe ang mga kababaryo natin. Marami rin namang manghihilot dito, ah. Pero alam mong hindi pulido, ate. Hoy, Ate Ashley, pulido ka bang magmasahe? Sinanay lang naman ang minamasahe mo eh. Shh! Kung gusto mong magtagal dito, hindi mo na dapat sinasabing bagay na yan. Mamaya marinig ka pa nila at yun pang dahilan kung bakit tayo mapaalis dito. Sige ka. Ay, ewan. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa atin kapag nalaman nila na sinanay lang naman ang totoong minamasahe mo. Isa pa, gusto ko nang umuwi. Ayoko na rito. Paano kung mamatay ako? Kung ayaw mo mapahamak, huwag ka nang magsalita dyan. Hindi ko rin naman hahayaan na may mangyaring masama sa'yo eh. Talaga lang ate ha? Sa tingin mo ba, gusto ko to ha? Napasubo na lang talaga ako sa sitwasyon, kaya ang hirap gumawa ng paraan para makaalis sa lugar na to. Narinig mo naman yung sinabi ni Ate Cora, di ba? Ayoko namang umuwi tayo sa atin na pati si nanay madadamay dahil sa katanghang gala natin na to. May 3 kwarto dito sa bahay. Pwede kayong dun magpahinga sa isang silid. Ay, talaga po? Ay, kahit nga po dito na lang sa sala, ayos lang po sa amin eh. Nako, hindi naman pwede yon, Ashley. Kahit papano marunong naman kaming tumanggap ng bisita. Ay, nako, maraming salamat po Ate Cora. Walang anuman ang bagay na yon. Papano, halika na. Iyahatid ko na kayo sa pansamantalang tutulugan nyo. Akin na yung mga bag nyo at ako na ang bahala. Ay, naku, hindi na po. Kaya naman po naming bitbitin to. Sigurado ba kayo? Hayaan nyo na lang po yan si Marco. Para naman may pakinabang siya kahit papano. Ay, masyado ka talagang natutuwa sa pagiging kontrabida mo sa buhay ko. Wala ka naman kasing ginawang tama para maging bida ka para sa akin, ha? Bah, isang malaking karangalan para sa'yo na maging kapatid ko, no? Anong klaseng karangalan ang magkaroon ng kapatid na masiba sa lahat? Ay nako! Grabe ka naman talaga sa akin, ano? Bakit nagsisinungaling ba ako? Totoo lahat ng sinasabi ko, ah. Nakakainis ka kahit kailan. Nandito na tayo. Pumasok na muna kayo at magpahinga. Bukas na bukas sasabihan ko ang mga kababaryo namin kung gusto nila magpamasahe. Ay, naku po, hindi naman ho kagalingan ng ate ko sa pagmamasahe. Nakakahiya po. Siguro, hindi lang kayo mayabang. Nakakatuwa na kahit mahusay na masahista si Ashley, di niyo yung pinasok sa inyong ulo at naging mahangin. Tsakang sabunot at sampal ni nanay kapag nalaman niya ang bagay na yon. May nanay kayo? Opo. Nagtitinda siya sa palengke, kaya isa siya sa maswerteng minamasahe ko tuwing gabi kapag galing sa maghapon na pagtayo. Nakakatuwa ka pala talaga, no? Yun na lang din po kasi ang may tutulong ko sa kanya, lalo na at siya na lang din po ang bumubuhay sa amin. Bakit? Nasaan ang tatay nyo? Matagal na pong patay si tatay. May sakit din po Kaya kasi... madaling kinuha ni Lord. Ay, pasensya na at natanong ko pa. Minsan hindi ko rin mapigilan ang mga lumalabas sa bibig ko eh. Ayos lang po yun, Ate Cora. Matagal na rin po kasi ang bagay na yun. Kayo po ate, kayong dalawa lang po ng kapatid nyo rito? Si Ate Rosa? Oo, kami na lang talagang dalawa. Wala na kaming mga magulang. Mas bata ako sa iyo, Marco, nang mawala ang pareho naming magulang. As in, kayo na lang po ang bumubuhay sa sarili nyo? Hindi ako nakaramdam ng takot dahil mabait ang Diyos sa baryong ito. Kung minsan nga pakiramdam ko, binabantayan niya ang lahat ng kahilingan ng mga babae rito. Dahil walang may malakas na katawan na katulad ng mga lalaki ang magbibigay ng mga kailangan namin. Sandali lang po. Hindi ko maintindihan eh. Ano pong ibig niyong sabihin na binibigay ang kahilingan? Lahat ng kahilingan namin. Idadasal lang namin sa kuweba na sinasambahan namin. Kinabukasan kapag sumamba ulit kami,
Nandun na mga bagay na hinihingi namin. Nako, ang galing naman po. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Paano naibibigay nga mga pangangailangan nyo? Makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin ang lahat para sa nasasakupan niya. Kaya nga sobra-sobra ang paggalang ni ate sa kanya. Siya ang bumubuhay sa amin. Siya ang pumalit sa mga magulang namin ni Ate Rosa. Nakakatuwa naman na kahit papaano po may sinasambahan kayong mapagbigay. Masaya rin ako doon, Ashley. Teka lang po. Pero parang hindi naman po totoo yung kasiyahan nyo. Bakit po parang malungkot pa rin kayo? Huwag nyo nang isipin ang bagay na yon. Sa palagi ko'y kailangan nyo na magpahinga. Alam kong napagod kayo sa paglalakad at biyahe. Isa pa, maaga tayo bukas para sa mga mamasahihin mo. Ate, teka lang Mauna na ako. Magpahinga na kayo. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang tumawag sa akin, ha? Sige po. Salamat ate Salamat po. Mauna na ako. Sige ha? Ay, Marco, napansin mo ba yun? Ang alin ate? Di mo ba napansin? Wala naman ako napansin. Wala talaga akong aasahan sa'yo kahit kailan Ano ba kasi yung napansin mo? May tinatago si Ate Cora. Parang may mali talaga sa baryong ito Meron naman talaga Ang kawalan ng lalaki rito ay isang malaking ebidensya na may mali sa lugar na to. At habang tumatagal, gusto kong manatili dito. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol dito. At hindi na nga ako nagulat na marinig ko yan sa'yo ate. Kilalang-kilala na talaga kita. Malamang, kapatid kita Chismosa ka lang talaga ate. Ilang beses ko bang sasabihin, curious lang ako, no? Curious lang ako, no? Di ako chismosa, chuchu. Ang dami mong sinasabi, te. Wala ka magandang sasabihin, matulog na lang tayo Sigurado mapapagod ang mga kamay ko bukas sa pagmamasahe. Sino ba kasing may kasalanan? Di ba ikaw rin naman? Sa tingin mo ba talaga, kung wala silang nakukuhang pabor, papapasukin tayo rito, ha? Lalo ka na. Bawal nga raw ang lalaki, di ba? Ano kayo nangyari sa kanila, no? Di ko rin alam. Pero, yun ang balak kong malaman. Pero ate, hindi ba tayo mapapahamak dyan? Hindi ko rin alam. Pero paano naman kung... Ay, nagsisimula na naman yung kaduwagan mo Tika na nga, matulog na tayo. Wala na akong narinig na salita mula kay Marco. Nang tingnan ko siya sa tabi ko, ay mulat pa naman ang kanyang mga mata. At nakatitig pa rin siya sa bubong na yari sa pawid. Kaya napatingin na rin ako doon. Tahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Dahil doon, mabilis din akong inantok. Hindi ko alam kung anong oras na noon nang magising ako. Naramdaman ko ang paggalaw ni Marco sa tabi ko. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko siyang nakatayo na. Ilang minuto siyang nakatayo lang, tahimik at walang ginagawa. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palabas ng kwarto nang walang sabi-sabi. Tinawag ko siya, ngunit tila wala siyang naririnig. Ni hindi man lang siya lumingon sa akin. Dahil doon ay sumunod ako sa kanya. Paglabas namin ng kwarto ay naabutan ko si Ate Cora na umiinom ng tubig. Pareho kaming di nagsalita, ngunit pareho naming naintindihan na kailangan naming sundan si Marco na tila wala pa rin sa sarili. Ashley, kailangan nating bilisan. Bakit ate? Pasensya na, hindi ko alam na mabilis siyang aatake. Ha? Aatake? Ano? Sino nga atake ate? Kailangan nating magmadali at pigilan ng kapatid mo. Teka, alam mo ba kung saan siya pupunta? Kailangan nating magmadali, Ashley. Hindi ito ang oras para sagutin ko ang mga tanong mo. Pwede naman nating tawagin na lang siya Nakita mo naman, di ba? Wala siya sa sarili niya. Hindi kanya narinig kanina nung tinawag mo siya. Ano po ba nangyayari? Mahirap ipaliwanag pero kung hindi natin bibilisan, wala ka ng kapatid na maaabutang buhay. Ha? Pero hindi ko pa maintindihan Sapat na bang rason ng walang sino mang lalaki na nabubuhay sa baryong ito? Dahil lahat sila ay pinapatay. O hindi naman kaya ay inaalay. Alay? Para kanino? Sa aming sinasamba. Hindi ba't nasabi ko na to sa'yo kanina? Imposible yan, Ate Cora. Wala akong panahon para ikwento sa'yo ang lahat. Malapit na siya, bilisan mo. Kung hindi ka naniniwala, hindi pa rin ba sapat ang mga mangyayaring ito para paniwalaan mo mga sinasabi ko? Pero Ate Ashley, shh!
Huwag ka maingay. Saan siya pupunta? Sa kuweba. Bakit? Paano? Sino pupuntahan niya ron? Pwede bang mamaya ka nalang magtanong? Ang pinakakailangan nating gawin ngayon ay iligtas ang kapatid mo sa kamatayan. Para akong kinain ng hiya nung mga oras na yon. Alam ko naman na hindi yun ang oras ng pagtatanong, pero hindi ko mapigilan dahil sa takot na pwedeng mangyari kay Marco. Tahimik naming sinundan si Marco na patuloy pa rin naglalakad papuntang kuweba. Ilang sandali pa ay hinawakan ako ni Ate Cora habang titig na titig siya sa kapatid ko na tuluyan ng pumasok sa kuweba. Akmang lalapitan ko na siya pero mas humigpit ang hawak niya sa akin. Tiningnan niya ako ng may pagbabanta. Teka, Ate Cora, ano ginagawa mo? Kailangan natin siyang sundan. Kumalma ka lang, Ashley. Hindi maaari. Ate, kapatid ko nandun. Bakit hindi pwede? Nandito tayo, papasok na lang tayo para tulungan siyang masundan. Pwede bang hinaan mo ang boses mo at kumalma ka lang? Makinig ka sa akin, Ashley. Pero Ate Cora, Hindi pwedeng makita tayo. bakit? Basta, Ate, buhay ng kapatid ko nakasalalay dito. Hindi ako titigil lang dito para hintayin ang kamatayan niya, no? kung makikita ka niya, maging ikaw ay papatayin niya. Ha? Dayo ka sa baryong ito. Walang halaga. At wala ring halaga sa sinasamba namin, kaya papatayin ka niya. Pero imposible. Seryoso ko sa sinasabi ko, Ashley. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo kami tinutulungan? Hindi ba dapat nasa puwera sa kanila? Ikaw na nga nagsabi na malaki ang utang na loob mo dyan sa sinasamba nyo dahil nabuhay kayo ng dahil sa kanya. Malaki ang utang na loob ko, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko na alam kung anong tama at mali sa mga bagay-bagay. Ate Ashley, tingnan mo baka kung ano na nangyayari kay Marco. Akong unang papasok. Sumunod ka lang sa akin. Kailangan mong pakalmahin ang sarili mo at huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Halika na. Humawak ka sa damit ko dahil masyadong madilim. Hindi tayo pwedeng mag-ilaw dahil makakaagaw yon ang atensyon niya. Kahit maraming katanungan ay minabuti ko na lang manahimik. Hukom, tahimik akong sumunod kay Ate Cora. Siniguro niya na nakahawak ako sa kanyang damit. Wala kaming ginawang kahit na anong ingay hanggang sa tuluyan kaming nakapasok sa loob ng kuweba. Ang kaunting liwanag mula sa labasan ng kuweba na pumapasok sa loob ang dahilan kung bakit naaaninag ko ang kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mahagip ng liwanag ang nilalang na nasa harapan niya. Isang matikas na lalaki. Kulay puti ang mahaba nitong buhok habang itim na itim naman ang katawan. Kita ko pa rin ang matutulis nitong kuko. Kahit hindi na ako nasa harapan niya, ay nakakaramdam ako ng kilabot nang sandaling lumapat ang mahaba niyang kuko sa mukha ng kapatid ko na wala pa rin ginagawang hakbang para sa sarili niyang kaligtasan. Ate Cora, ano yan? Sino siya? Siya ang sinasamba namin. Ano? Shh! Hindi niya tayo maaaring marinig, Ashley. Paano? Alam mo ba lahat ng ito? Ng mga kababaryo nyo, ha? Ashley, hindi ito ang oras para magtanong ka ng mga bagay na yan. Kapatid ko yun, ate. Natural lang na gustuhin kong alamin ang mga bagay na yun, di ba? Naiintindihan kong natatakot ka, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Magtiwala sa'yo? Hindi ko alam, ha? Hindi ko kayo ipapahamak. Taga rito ka. Paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo, ha? Dahil maging ako'y nawalan na ng minamahal. Kahit ako'y nangulila at namatayan. Ngayon ba, naiintindihan mo na ako kung bakit ako ganito? Pero kung maagaw natin ang atensyon niya, matatapos tayo rito. Kaya kailangan mong kumalma sa mga tanong mo. Hinaan mo lang ang boses mo, Ashley. Hihintayin ko ba na si Marco ang tapusin niya? Hindi pwede. Mapapagalitan ako ni nanay. Kung pipilitin mo ang gusto mo, pareho tayong hindi makakauwi. Kaya makinig ka sa akin. Ate Cora! Nakita mo na ba akong takot? Hanggat hindi ako natatakot, sigurado pa ako sa mga ginagawa ko. Kaya hindi mo kailangan matakot ngayon. Alam ko pa ang mga ginagawa ko, Ashley. Nung mga oras na yun, alam ko naman na walang sigurado. Pero hukom, nakaramdam ako ng kaunting kaginhawaan nang marinig ko ang mga salitang yun mula kay Ate Cora.
Dahil sa kanyang sinabi ay nanatili akong nakatago at walang ginawa kahit pakitang-kita ko kung paano dilaan ng halimaw ang muka ni Marco. Mas humigpit lamang ang kapit ko sa kanya dahil sa nararamdamang kaba. Ilang minuto rin kaming nakatago at bigla akong nanigas nang magtama ang mga mata namin ng halimaw. Akala ko'y guni-guni lang, ngunit nang marinig ko ang mura na lumabas sa bibig ni Ate Cora, alam kong totoo na yon. Iniwan ng halimaw ang wala pa rin sa sariling kapatid ko bago siya lumapit sa amin. Dahil malapit na ang distansya'y kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit at gutom. Ang nag-aalab niyang mga mata ay titig na titig lamang sa akin. Hukom, akala ko katapusan na naming dalawa ni Ate Cora, ngunit hindi yun dumating. Nang matitigan ko ang kanyang mga mata, bahagya akong nanlambot at nawala sa sarili. Nagmadali akong bumangon nang walang Marco na makita. Mabuti at gising ka na. Si Marco, ate. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Si Marco po, nasaan? Nasa labas, namimitas na mga kamatis. Ako sanang kukuha pero makulit ang kapatid mo eh. Bakit? May problema ba? Marco! Marco! Oh, ate! Bakit? Napano ka? Hoy, ate! Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano? Paraan mo ba to para hindi ka matuloy sa pagmamasahe? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba, ha? Ha? Uy, Marco! Ashley, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili? Hindi po. Nakita ko si Marco. Naglakad siya mag-isa tapos pumunta dun sa kuweba. Tapos nasa harapan siya nung halimaw, ate. Nagkatinginan kami nung halimaw na nasa kuweba. Kasama kita ron, di ba, Ate Cora? Baka nananaginip ka lang. Walang ganun na nangyari, Ashley. Hindi, sigurado ako. Sinundan natin si Marco na naglalakad papuntang kuweba. Kung hindi yun panaginip, paano tayo nakauwi kung ganun? Diba? Oh, hindi mo alam. Panaginip lang yun, Ashley. Hindi mo kailangang matakot. Pero kasi parang totoo eh. Ano ba nakita mo? May halimaw sa loob ng kuweba. Nakita tayo nung halimaw. Sana patay na tayo kung ganun. Pero imposible. Ano bang pinag-uusapan nyo dyan? Wala, Ate Rosa. Yung panaginip lang ni Ashley. Hindi pa rin ako naniniwala na panaginip lang ang bagay na yun. Huwag nyo akong simulan. Nandito na si Belen. Magpapamasahe siya. O ano? Magtititigan lang tayo rito. Hindi ka makikilos, ha? Ate, ako na po ang bahala. Medyo lutang pa rin si Ashley kaya wala pa sa sarili. Bilisan mo! Alam mong mahalaga ang bawat segundo para sa atin dito. Oo, ate. Ako na ang bahala. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. May luto na pala akong almusal dyan. Kung nagugutom ka na, pwede ka nang kumain. Ashley, hindi mo kailangan punuin ng tanong ang isip mo ngayon. Kailangan mong mag-focus sa dapat mong gawin. Alam mo kasi... Shh! Hindi tayo pwedeng marinig ni Ate Rosa. Ha? Bakit? Huwag ka ng maraming tanong, Ashley. Sa ngayon, kailangan mong magmasahe. Ha? Mamaya, pagkatapos mong magmasahe, sasagutin ko yung mga tanong mo. Sa ngayon, kung ayaw mong mapahamak, mag-focus ka sa gagawin mo, ha? Paano ako maniniwala sa'yo, ha? Wala ka namang ibang pagpipilian kung hindi ang maniwala sa akin, Ashley. Pero, totoo ba yung nangyari? Ang panaginip ay mas mabuting manatiling panaginip lang. Ha? Hindi ko maintindihan. Mas mabuting umakto kang panaginip lang ang lahat. So, totoong hindi yun panaginip? Ate, marami ng tao sa labas. Sige na, magsimula ka na. Pero hindi mo pa ako sinasagot. Mamaya, sasagutin ko ang mga tanong mo. Huwag ka na lang magmatigas. Hukom, wala na akong nagawa nang hilahin na niya ako papasok ng bahay. Naabutan kong alanganin ang bawat kilos ng kapatid ko na parang nangangapa sa mapanuring mata ng mga kababaihan na nakatingin sa kanya.
Tikim lang ang ginawa ni Ate Cora na naging dahilan kung bakit nalipat sa amin ang kanilang atensyon. Pinakilala ko ni Ate Cora at dahil siguro sa kasarian ko, mabilis kong nakapalagayan ng loob ang mga bagong dating. Nang magsimula akong magmasahe, napansin ko ang pagiging ilang ni Marco. Napansin din yun ni Ate Cora, kaya mabilis siyang lumapit dito at inalalayan ng kapatid ko palabas ng bahay. Nang mawala ang kapatid ko ay mas lalong naging komportable ang mga kababaihan, dahilan kung bakit mas naging mabilis ang pagmamasahe ko sa bawat isa. Hukom, hindi naman naging mahirap. 3 ang minasahe ko sa buong araw. Napagod ako ng husto at nangawit ang mga kamay ko, ngunit hindi na ako nagreklamo pa. Palabas na sana ako para hanapin sila Ate Cora at Marco nang maabutan ko si Ate Rosa na saktong papasok naman ng kanilang bahay. Hindi na sana ako magsasalita, ngunit pansin ko ang bigat ng mga tingin niya. Ate Rosa, may problema po ba? Ano ba ang plano nyo? Ho? Anong sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Huwag mo na akong bilugin, Iha. Basang-basa ko ang hilat siya ng itsura niyong magkapatid. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, Iha. Hindi mo na ako kailangan bilugin. Kaya sabihin mo sa akin, ano talaga ang pakay niyo sa baryo namin? Bakit mo dinala rito ang kapatid mo? Naipaliwanag ko na po sa inyo ni Ate Cora kung bakit po kami nagpunta dito. At sa tingin mo ay ganun ako katanga para maniwala sa sinasabi mo? Basang-basa kita, Iha. Pero, yun po ang totoo. Ate Rosa, anong ginagawa niyo? Ate Cora, bakit mo naman tinatakot ang bisita ko? Nagtatanong lang naman ako kung ano ang pakay niya sa lugar natin. Naipaliwanag ko na sa iyo yun, di ba? At sa tagal kong nabubuhay sa mundong ito, maniniwala ako sa sinabi mo? Ate, hindi lahat ng tao may masamang balak sa atin. Dapat marunong ka ring magtiwala. Magtiwala? Kalokohan! Ate Rosa, kung hindi mo kayang magtiwala, huwag mo sanang bastusin ang bisita ko, ha? Halika na, Ashley. Puntahan natin si Marco sa likod ng bahay. Ang hirap sa'yo. Masyado kang naniniwala sa mga dayo kesa sa akin na kapatid mo. Pasensya na po Nag-away patuloy kayo ni Ate Rosa dahil sa akin. Huwag mo nang pansinin yun. Ate Cora, ano ba talaga ang totoong nangyari kagabi? Panaginip lang ba yun? Ano sa tingin mo? Totoong-totoo siya, kaya hindi ako naniniwala na panaginip ang lahat ng yun. Kung ganon, yun ang paniwalaan mo. Ibig sabihin? Oo, totoo ang lahat ng yun, Ashley. Hindi panaginip yun. Pero paano tayo nakauwi? Paano naligtas si Marco? Hindi ko maintindihan eh. Yung sinasamba ng baryong ito ay isang aswang. Aswang ho? Di lang basta aswang ang namumuno sa baryong ito at itinuturing naming Panginoon. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang hanagob, mga aswang na may lahing bangkilan at gabunan. 2 sa pinakamalakas na aswang sa kasaysayan. Meron itong bilis at liksi na nakuha sa lahi ng mga gabunan, habang ang kanilang kakayahan sa mahika ay sa mga bangkilan. Bakit? Paano? Alam kong marami ka pang tanong, Ashley. Sagutin niyo na po ang tanong ko. Paano namin kayo naging kakampi? Anong totoo niyong pakay? Kakampi ba talaga kayo, ha? Matagal ko nang gustong umalis sa lugar na ito. Matagal ko nang gustong magkaroon ng pamilya at mamuhay ng tahimik. Pero inagaw ng baryong ito ang pangarap ko na yun. Ha? Pinatay ng aming sinasamba ang lalaking dapat magiging kasama ko sa hirap at ginhawa. Namatay siya nang walang kalaban-laban. Pinatay siya ng halimaw na yon. Alam ba to ng kapatid mo? Bakit hindi mo sinumbong kay Ate Rosa? Kapatid ka niya. Sigurado naman akong paniniwalaan ka niya. Masyado nang nabulag ang kapatid ko sa huwad na utang na loob na tinanim ng halimaw na yon. Hindi niya na ako kayang paniwalaan. Pero di ba nandun tayo kagabi? Paano tayo nabuhay kung ganun? Paano tayo nakabalik sa bahay? Gaya ng sinabi ko, may kapangyarihang itim ang mga hanagob dahil sa kanyang lahi.
Yun ang ginamit niya upang ibalik tayo sa bahay matapos niya tayong patulugin. Ha? Bakit umabot pa rito? Bakit di mo na lang siya labanan? Saka, bakit niya pa tayo pinakawalan? Aswang siya, di ba? Bakit nandito pa rin si Marco, ha? Wala pa akong sapat na kakayahan para gawin ang bagay na yon. Gustuhin ko man pero alam kong imposible kong matalo ang halimaw. Hindi ko rin alam ang naglalaro sa isip niya. Marahil nagulat na makita tayo roon na nagmamanman. Pumupunta lang din kasi kami sa kuweba kapag nagdadasal sa kanya. Bakit mo pa sinabi sa amin na meron kayong Diyos na sinasamba, ha? Mahabang usapan kung ikukwento ko pa sa'yo. Handa akong makinig, Ate Cora. Dahil yun ang alam ni ate na pinaniniwalaan ko. Buo ang loob ng kapatid ko na kasama niya pa rin ako sa pananampalataya. Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo? Hindi siya maniniwala. Pakiramdam niya nagsisinungaling lang ako. Pero ayaw mo bang sabay kayong umalis sa lugar na to? Iiwan mo siya rito? Sinong iiwan? Anong pinag-uusapan niyo, te? Marco, saan ka ba nanggaling, ha? Akala ko nawala ka eh. Dyan lang. Nakakailang kasi yung tingin ng mga babae sa akin kanina. Buti na lang talaga at nahila ako ni Ate Cora. Teka, ano nga palang pinag-uusapan niyo? Sinong iiwan? At bakit? Ay nako, sinasabi mong chismosa ako ikaw pala. Sus, nagtatanong lang naman ako, te. Ano nga po? Kailangan mo mag-ingat, Marco, ha? Alam ko na yung bagay na yun. Ang weird nga eh. Parang pagod ang mga pa ako. Natulog lang naman ako kagabi. Kahit anong pag-iingat ang gawin niya, kung nalansinan ng hanagob ang utak niya, wala na tayong magagawa. Kikilos at kikilos siya ayon sa kagustuhan ng halimaw na yon. Halimaw? Sandali lang ho. Ano hong halimaw? Anong dapat nating gawin? Sandali. Hindi niyo ba ako sinasagot? Anong halimaw? Bakit may halimaw? Anong kinalaman ko ron? Yun ang dahilan kung bakit walang lalaki sa baryong ito, Marco. Ate, ano ba itong pinasok natin? Mamamatay pa yata tayo. Ikaw ang nag-udyok sa akin na pumunta sa baryong ito, no? Hindi ito ang oras para magtalo kayong dalawa. Alalahanin niyong may kalaban pa tayo na higit ang lakas kaysa sa ating tatlo. Pero ano na? Ano nang gagawin natin? Ate, ayoko pang mamatay. Sa ngayon, kailangan niyo munang bantayan ang kilos niyo. Lalo ka na, Marco. Hanggat maaari nakabantay ka dapat sa kapatid mo, Ashley, ha? Dahil hindi natin alam kung kailan bubulong ang halimaw para linlangin muli si Marco. Ang dapat mo lang malaman ay nagawa na niya yon. Mas madali na siya makakapasok sa isip mo dahil nakapasok na siya at nalaro na niya yon. Kapag ba nakaalis kami dito, ligtas na ang kapatid ko? Wala pa rin akong ideya. Ha? Bakit hindi niyo alam? Dahil wala pa akong nakilalang nakaligtas at nakaalis dito sa baryo ng buhay. Lahat ng lalaking tumuntong sa lugar na to, namamatay. Imposible. Huwag kayong mag-alala, Ashley. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Di ba sabi mo wala pa rin nakakayahan mo para matalo siya? Oo. Pero wala pa rin namang masama kung susubukan ko, di ba? Pero ayoko pa pong mamatay. Bata pa ako, marami pa akong pangarap. Si nanay, ate. Awang-awa ko sa kapatid ko nung mga oras na yon. Dala ng takot ay mas ginusto kong tatagan ng loob para maprotektahan siya. Wala akong nagawa nung mga panahon na yon. Kahit na nakuha ko na ang mga kasagutan, ay di ko pa rin magawang makaalis dahil sa takot na baka kapag umalis kami, ay sundan kami ng halimaw at maging si nanay ay madamay. Nagpatuloy ako sa pagmamasahe sa mga kababaihan. Laking pasasalamat ko rin na mukhang nagustuhan naman nila ang trabaho ko dahil walang kahit na sinong nagrereklamo sa pagmamasahe ko. Isang araw, sinama ko si Marco sa pagkuha ng mga dahon na pwede kong gawing langis dahil naubusan na rin ako ng panghaplos. Naging abala ako sa pamimili ng dahon kaya di ko na malayan na naglakad na papalayo si Marco. Napatigil na lang ako sa paglalakad nang biglang nagpakita si tatay sa harapan ni Marco. Pansin kong nagulat siya. Halos manlambot ako nang ngumiti si tatay sa kapatid ko. Alam mo hukom yung klase ng ngiti na ibinibigay niya sa tuwing may maganda kaming nagagawa? Lalong tumindi ang naramdaman ko nang mabilis na tumakbo papalapit si Marco sa tatay namin. Handa na akong maglakad papalapit, ngunit ang mahigpit na paghawak ni Ate Cora sa akin ang nagpahinto sa aking plano. Teka Ate Cora, bakit?
Huwag kang sumunod. Pero ate, tatay ko yun. Gusto ko siyang mayakap. Hindi mo siya tatay, Ashley. Ha? Kitang-kita ko yung itsura niya. Tatay ko yun. Tatay namin yun ni Marco. Niloloko niya lang kayo. Ginagamit niya ang emosyon niyo para mapaglaruan kayo. Ate, hindi. Hindi magagawa ni tatay yun sa amin. Ilang beses ko bang dapat ipaliwanag sa'yo? Hindi mo nga siya tatay. Halimaw siya. Pinasok niya ang utak ng kapatid mo. Yun ang dahilan kung bakit nakikita mo ngayon ang tatay mo sa katauhan ng halimaw. Tay! Tatay ko! Tay, miss na kita. Opo, sasama po ako sa inyo. Pero tay, saan tayo pupunta? Sigurado matutuwa si ate kapag nakita ka niya. Opo, isurpresa natin siya. Ay, paniguradong iiyak yun. Iyakin kasi yun hanggang ngayon eh. Naku tay, huwag niyo pong sabihin sa kanya, magagalit yun eh. Si Marco. Shh! Huwag kang maingay, Ashley. Teka, saan sila pupunta? Sundan natin. Anong gagawin niya sa kapatid ko? Hindi pwede. Kailangan nating bilisan. Baka kung ano mangyari kay Marco. Kumalma ka muna, Ashley. Hindi natin kailangan ng emosyon mong yan. Kailangan mong tatagan ang loob mo. Pero kasi yung kapatid ko eh. Tumahimik ka. Hindi pwedeng malaman ng halimaw na may sumusunod sa kanya. Maaalarma siya at maaaring mas mapaaga ang pagpatay niya sa kapatid mo. Hindi natin pwedeng isugal yon dahil hawak niya ang buhay ni Marco ngayon. Ano nang gagawin natin? Tahimik natin siyang sundan. Halika na, siguruhin mong hindi ka gagawa ng kahit na anong ingay, ha? Hindi na ako nakasagot. Muli kaming sumunod kay Marco, pero sa pagkakataong yon ay sinusundan namin kung saan siya dadalhin ng halimaw. At katulad ng aming inaasahan ni Ate Cora, napunta kami sa kuweba kung saan una dinala ang kapatid ko. Mabilis kaming nagtago sa isang malaking bato. Kita mula roon ang pag-upo ng halimaw sa isang nakausling bato habang nanatiling nakatayo lamang si Marco na bumalik sa pagiging walang kibo. Gustong-gusto ko na sana siyang lapitan sa mga oras na yon. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak sa akin ni Ate Cora ang tanging pumipigil sa akin. Alam kong nandyan kayo. Ate, anong gagawin natin? Gusto niyo bang mabuhay ang taong to? Kung gusto niyo pa siyang mabuhay, lumabas na kayo sa pinagtataguan niyo. Ate Cora! Sige, lumabas na tayo, Ashley. Sigurado ka ba? Narinig mo naman, di ba? Kung hindi tayo lalabas, papatayin niya si Marco. Natatakot ako. Walang magagawa ang takot mo sa pagliligtas ng kapatid mo. Kaya halika na. Lumabas na kayo. Bago pa ako mapuno at tuluyan ng kainin to. Hanggang ngayon ay duwag ka pa rin. Uy, Cora! Ikaw pala yan. Kay tagal nating hindi nagkita. Iba na ako ngayon. Napansin ko nga. Parang may tinatago ka ng galit sa akin, ha? Ibang-iba na sa Cora na humihiling pa nun ng pagkain. Bulag pa ako nun. Hindi ko pa alam ang nangyayari. Ngayon ba alam mo na, ha? Alam ko na demonyo ka. Hindi ka dapat sinasamba at pinapasalamatan kasi demonyo ka. Ngunit ako ang tinitingala ninyong Diyos. Sino ba ang nagbibigay ng mga pangangailangan nyo, ha? Sino ang sumasagot sa mga dasal nyo? Hindi ba ako? Isang malaking katangahan ang maniwala sa'yo. Ang magpabilog sa demonyong katulad mo. Paano mo nga naman ibibigay sa amin ang mga pangangailangan namin? Eh hindi ka naman Diyos. Ang mahalaga lang naman sa inyo, kahit noon ay kung paano kayo mabubuhay. Wala kayong pakialam sa paraan kung paano nakuha ang isang bagay. Huwag na tayong maglokohan. Kaya mong umatake at pumatay, kumuha ng sarili mong biktima. Kaya hindi ko maunawaan kung ano ang dahilan mo at dinamay mong baryong ito sa walang kwenta mong paniniwala na bawal ang lalaki. Hindi ko nauunawaan kung bakit ang laki ng galit mo sa akin. Ngunit sasagutin ko ang tanong mo. Nais ko ng baryong magiging dahilan ng pagkalat ng lahi ko. Dapat nga ay magpasalamat ka pa dahil hindi nila kailangan magpagod para makuha ang kagustuhan nila. Magpasalamat? Utang na loob pa namin ang pumatay ka ng mga lalaking bibisita sa lugar na ito? Bakit? Ayaw mo masira ang plano mo? Nararapat lang sa kanila yon. Sila ang may kasalanan. Dahil wala kang puso.
Pinaniwala mo ang mga nakatira sa baryong ito na mabuti ka. Hindi ko alam na naungkat mo na pala ang katotohanan. At sino itong napakagandang binibining ito, ha? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Pakawalan mo ang kapatid ko! Ngayon lang ako nautusan ng dapat kong gawin. Hindi ka pala nakakatuwa. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang may dahilan kung bakit walang lalaki dito, di ba? Napabilib mo ko. Yan ang mga tipo ko sa babae. Yung mga nag-iisip at hindi bobo. Sayang, pero hindi ko tipo ang mga katulad mo. Sino bang may sabing kailangan mo kong matipuan, ha? Dinala ka rito ni Cora bilang regalo. Hindi ko siya dinala rito para sa'yo. Hindi ako magbibigay sa'yo ng kahit na ano. Gusto kong pakawalan mo ang kapatid ko ngayon na! Sinong kapatid? Ate! Bitawan mo siya! Wala kang karapatan na gamitin ang itsura ng tatay namin! Hindi ko kasalanan kung hindi nag-iisip ang kapatid mo. Alam niyang patay na ang tatay niyo, ngunit naging tanga at sumunod pa rin siya. Kung hindi ba naman bobo. Manahimik ka! Hindi bobo ang kapatid ko! Talaga? Mukhang hindi naman ah. Alam mo bang walang ni isang taga-baryo ang naloko ako? Lahat ay naging sunod-sunuran sa akin at sa mga utos ko. Lahat sila. Anong ibig mong sabihin? Sadyang hindi ko dapat pinagkakatiwalaan ng kapatid mo. Traidor siya. Anong sinasabi mo? Anong kinalaman ng kapatid ko rito, ni Ate Rosa? Alam ng kapatid mo ang lahat. Alam niya dahil siya mismo ang nag-udyok sa akin tungkol sa mga bagay na kinagagalit mo. Hindi totoo yan! Hindi totoo ang bagay na yan. Hindi magagawa ni Ate Rosa yun. At sa tingin mo ba ay magsisinungaling pa ako? Alam mong kakayahan ko, Cora. Hindi ko kailangan magsinungaling o linlangin ka dahil kayang-kaya kong tapusin ang mga buhay ninyo. Hindi na ako magsisinungaling pa sa inyo. Ang kapatid mo ang punot dulo ng lahat ng ito. Manahimik ka! Hindi totoo yan! Hindi mo ba naisip kung paanong nakakuha kami ng alay? Ha? Ginagamit namin ang mapaglarong utak ng mga tao para mapuno ng mga tanong ang isip nila tungkol sa lugar na ito. Ano? Hindi ako naniniwala sa'yo! Kahit na di ka maniwala, ay yun ang totoo. Nabilog ka dahil masyadong mapaglaro ang isip mo. Sinama mo pa talaga ang kapatid mo. Ate, tulungan mo ako! Walang iya ka! Pakawalan mo ang kapatid ko! Hindi ako tanga para pakawalan ang alay. Hukom, unti-unting pumasok sa utak ko ang lahat. Kung paanong dahil sa pagkahumaling ko sa lugar na yon ay sumama ako kay Marco. Napuno ng pagsisisi ang loob ko. Habang nakatingin sa kapatid kong hawak pa rin ng halimaw. Gustuhin ko mang gumalaw ay di kinaya ng binti ko ang takot. Halos mapasigaw ako nang akmang susunggab na ng kagat ang halimaw sa kapatid ko. Mabilis na nakakilo si Ate Cora, dahilan kung bakit nabaling sa kanya ang atensyon ng halimaw. Sinamantala ko yun para malapitan si Marco. Nanghihina siya ngunit dilat pa rin ang mga mata. Inalalayan ko siya para makaalis kami sa pwestong yun. Nagtinginan lamang kami sa aming paghakbang nang madinig ang daing ni Ate Cora. Hawak siya sa leeg ng halimaw. Inalalayan ko muna makaupo sa ligtas na pwesto ang kapatid ko bago ako dumampot ng bato saka inihagi sa halimaw na hindi napansin ang ginawa kong paglapit. Ang ginawa kong pag-atake ang nagpabitaw sa kanya kay Ate Cora. Oh, bakit naman iha? Ayaw mo bang balikan ang pagiging utu-utu mo? Wala akong panahon para marinig ang walang kwentang sinasabi mo. Walang kwenta pala, ha? Ayaw mo lang idiin kung paano ka naging tanga. Hindi ako tanga. Itigil mo na yung mga salita mo. Tapusin na natin ito. Kahit naman magsabay pa kayo, ay hindi niyo ako matatalo. Huwag ka masyadong mayabang. Hindi yun pagmamayabang, Cora. Dahil totoo yun. Kilala mo ang lahi ko. Alam mo ang kakayahan ko, kaya alam mo rin kung pagmamayabang lang ang sinasabi ko. Matapang ka lang dahil sa lahi na meron ka. Kaduwagan nga ang ginagawa mo eh. Hindi ka totoong matapang dahil duwag ka. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo. Ang mahalaga sa akin ay hawak ko ang mga buhay nyo.
Kung ako sa'yo, Cora, ay babalik na ako sa pagiging sugo. Mas ligtas ka ron. Kaya kong ibigay sa'yo ang proteksyon at lahat ng kahilingan mo. Hindi ko na ulit gagawin ang bagay na yon. Hindi na ako muling magpapabilog sa'yo. Kahit ikamatay ko pa, ilalaban ko ang buhay na kinuha mo. Ang buhay na kinuha ko? Sa pagkakatanda ko, ay alay sila sa akin para sa walang hanggang biyaya na kaya kong ibigay sa baryo. Pinalabas mong alay sila para sa'yo, pero ang katotohanan, panlaman lang siya ng sikmura mo. Kung si ate, naloko mo, pues ibahin mo ko. Hindi ko hahayaan na may masaktan ka na naman. Ibang klase rin ng tapang na meron ka, bata. Hawak na kita sa leeg, ngunit nanlalaban ka ba? Hindi na ako maduduwag. Ipaghihiganti ko siya. Igaganti ko siya sa'yo. Nararapat lang sa mga namatay ang nangyari dahil walang pwedeng makinabang sa inyo kundi ako lang. Ate Cora! Ate Cora, huwag mo na siyang pakinggan! Hukom, alam ko na nung mga sandaling yon ay malapit na sa sukdulan si ate. Minabuti kong sumingit sa usapan nila dahil ramdam ko ang kagustuhan ng halimaw na sirain ng isip niya. Humigpit ang hawak ko sa bato nung oras na yon habang pinipilit ko pa ring hulihin ang mga tingin ni Ate Cora. Mabilis ang ginawa kong paghakbang papalapit sa kanya. Hukom, alam kong wala ako sa posisyon para mangialam. Ngunit naroon na ako. Ang laban ni Ate Cora ay laban ko na rin at ng kapatid ko. Kaya kahit puno ng takot at kaba, ay sinikap kong hawakan ang braso niya na nanginginig. Bakit? Ano bang plano mo, ha? Plano ko? Simple lang naman. Ang kumalat at magparami ng lahi ko. Hindi ko yun magagawa kung may lalaking aaligid-aligid sa baryong to. Nais kong lahat ng babaeng nakatira dito ay magluwal ng anak ko. Napakasama mo! Para sa ganong kababaw na dahilan, pumapatay ka ng mga inosente? Inosente? Hindi sila inosente para sa akin. Isa silang hadlang para sa pangarap at kagustuhan ko, kaya nararapat lang sa kanila ang nangyari. Dapat silang mamatay. Kahit anong mangyari, hindi na ako aanib sa'yo. At mas lalong gusto kong makita kung paano ka kumawala sa paniniwala na ang kapatid mo mismo ang nagtanim sa'yo. Bakit ako maniniwala sa isang halimaw na kagaya mo, ha? Mas kilala ko ang kapatid ko kesa sa'yo. Mabuti siyang tao, kaya wag mo siyang siraan. Hindi na ako papayag pa na may makuha ka sa akin. Huli na yung pinatay mo si Matthew. Hindi ako papayag na maging si Ate Rosa ay mawala. Ha! Matthew! Yun ba ang pangalan ng lalaking hindi ka naiharap sa altar? Yung nangako sa'yo pero di naman niya tinupad? Hindi ba kagaya na sinabi ko? Walang kwenta ang mga tao. Ako ang nagbibigay sa inyo ng lahat ng kailangan ninyo. Sa oras na makalis ako dito, sisiguruhin kong di lang akong mamumulat sa katotohanan. Walang katotohanan ng mga itinanim mong takot sa amin at sa baryong ito. Manahimik ka na, Cora. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ate Rosa, itigil mo na ang kalokohang ito. Hindi mo ba nakikita? Mas mapapahamak tayo kung patuloy kang lalaban sa kanya. Ate, anong ibig sabihin nito? Totoo naman ang sinabi ng Panginoon natin, Cora. Walang kwenta ang mga lalaki. Dapat sa atin ay makakita ng lalaki na walang ibang gagawin kung hindi ang mapabuti tayo. Ginagawa yon ng ating Panginoon sa lahat, kaya tumigil ka na! Ate Rosa, hindi ka kasali rito. Nagtataka lang ako kung paano mo maaatim na saktan ang kapatid mo. Hindi mo alam ang kino-question mo! At ngayon kinakampihan mo pa siya kaysa sa sarili mong kapatid, Cora! Tinanong mo sana muna ang sarili mo kung may pagkakataon ba na sinuportahan mo ko, Ate Rosa. Sayang, Ate Rosa. Sayang yung paggalang at pagmamahal ni Ate Cora sa'yo kung patuloy mong sinisira ang samahan na meron kayo para sa halimaw na sinasamba mo. Wala kang alam, kaya manahimik ka! Alam ko dahil may kapatid ako, Ate Rosa. Hindi ko gagawin sa kanya mga bagay na ginagawa mo ngayon sa sarili mong kapatid. Ngayon nakita mo na. Ngayon bumungad na sa iyo ang katotohanan. Wala kang kakampi rito.
Wala ka rin namang magagawa kaya ang mabuti pa ay tumakas ka na lang. Wala ka namang ibang alam gawin kung hindi ang pagtawanan ng kahinaan ng iba. Totoong makapangyarihan ka. Totoong kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo at naaayon sa plano mo. Pero mananatiling walang magmamahal sa'yo ng buo. Mapupuno lang sila ng takot para sundin ka. Pero hindi ka nila totoong mamahalin. Manahimik ka! Bakit? Ayaw mong marinig ang katotohanan? Na sa kabila ng pagbibigay mo ng mga pangangailangan nila, sinusunod ka lang nila dahil sa utang na loob na hindi ka nila totoong ginagalang. Natakot lang sila na mawala ka dahil ikaw ang bumubuhay sa kanila. Nakadepende sila sa'yo dahil hindi ka nila mahal. Sa tingin mo ba talaga may magmamahal pa sa'yo kung malaman nila kung gaano karumi ang budhi mo? Hukom, muntik na akong malagutan ng hininga nang biglang lumapit sa akin ang halimaw. Nang mga oras na yun ay malinaw sa akin ang tikas ng kanyang katawan. Ang kanyang mga pangil ay humaba habang ang mga mata ay mas lalong nanlisik. Mabilis akong napansin ni Marco na ngayon palang bumabalik sa kanyang katinuan. Bakas ang gulat sa mukha niya nang makita akong hawak sa leeg ng halimaw. Muntik na siyang sumugod at lumapit na hindi ko gusto. Kaya napahinga ako ng maluwag nang pasimpleng lumapit si Ate Cora sa kanya at pinigilan siya. Akala ko ay tuluyan na siyang maliligtas dahil kasama na niya si Ate Cora. Ngunit kitang-kita ko kung paano lumingon si Ate Rosa sa dalawa. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na napabagsak na sa sahig at sa isang iglap si Marco na ang hawak sa leeg ng halimaw. Hindi ko na nagugustuhan ang talas ng bibig mo, Cora. Hayaan mo sila. Kasalanan nila kung bakit nasa ganitong sitwasyon sila ngayon. At ano ate, maging katulad mo? Magbulag-bulagan at maging tanga dahil lang takot kang lumaban, ha? Bakit ba hindi mo maintindihan na utang natin ang lahat sa kanya? Ano ba ate, gumising ka na. Kalokohan! Isang kalapastanganan na ginagawa mo, Cora! Kalokohan ba talagang ginagawa niya, Ate Rosa? Hindi ba dapat matuwa ka pa dahil marunong tumingin ng tama o mali ang kapatid na pinalaki mo, ha? Hindi ka kasali sa usapang ito! O baka ayaw mo lang talagang marinig ang mga maling desisyon mo, ha? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para suwayin ako! Sa oras na may gawin kang masama sa kapatid ko, pasensyahan tayo. Hindi ko alam kung magiging sino ako, mapatay ka lang. Ate! Kita ko ang pamumutla ng mukha ni Marco, kasabay ng sunod-sunod niyang pag-ubo. Kahit na hindi gaano kaliwanag ang kuweba kung nasaan kami nung panahon na yon, ay nakita ko pa rin kung paano umagos ang dugo sa malalim na sugat na gawa ng kuko ng halimaw sa liig ni Marco. Napansin ko ang bahagya niyang pangiwi kasabay ng malademonyong tawa ng halimaw. Halos takbuhin ko ang distansya nang mabilis na sinunggaban ng halimaw ang leeg ng kapatid ko. Ramdam ko ang panlalamig ng sikmura ko nang makita ko ang pag-agos ng dugo sa leeg ni Marco. Napasigaw ako. Handa nang sumugod ngunit mabilis na humakbang sa akin si Ate Rosa na seryoso pa rin akong tinitingnan. Sinuklian ko siya ng masamang tingin ngunit hindi siya natinag. Akmang hawakan niya ako sa leeg ngunit ang naging pag-atake ni Ate Cora mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya. Hindi makapaniwala si Ate Rosa sa ginawang pag-atake ng kapatid niya. Kaya dala niya ang gulat nang lingunin niya si Ate Cora na hindi makikitaan ng kaunting panghihinayang man lang. Huwag kang lumapit sa kanya, Ashley. Mapapahamak ka. Ate Cora ang kapatid ko. Kahit na anong gawin niyo, ay mamamatay ang kapatid mo ngayon mismo! Nang nagdesisyon akong ililigtas ko siya, pinangako ko sa sarili ko na magagawa ko yun. Alam mong hindi ko ugaling tumakas sa mga pangako ko, Ate Rosa. At may magagawa ka ba? Kahit ikamatay ko, baliw ka kung yan ang gusto mong mangyari. Manahimik ka na lang dyan dahil wala kang alam sa lahat ng sinakripisyo ko para sa'yo. Na hindi ko hiningi. Wala akong hininging kahit na ano mula sa'yo. Nagpasakop ka sa demonyo at pumayag na patayin si Matthew. Ate Rosa, mahal ko yung tao, pero wala kang ginawa para maipaglaban siya. Dahil maski ang kapatid mo ay ayaw kang maikasal. Gusto niya magkasama kayo, Cora. Yun ang totoo. Gusto mo bang idetalye ko kung paano ko siya pinatay? Manahimik ka. O ayaw mo?
Sayang, mabait pa naman ako ngayon. Gagamitin ko ang lalaking to para maipakita ko sa iyo ang huling sandali ng buhay ng pinakamamahal mo. Huwag mong idadamay ang kapatid ko dito! Hoy, bata, bilib din ako sa lakas ng loob ninyo, ha? Alam na alam niyong bawal ang lalaki sa baryong to, pero pumunta pa rin kayo. Ha? Ano bang balak ninyo kung ganon? Napakasama mo! Alam na natin ang bagay na yan, paulit-ulit naman. Wala ka na bang ibang salita na pwedeng itawag sa akin? Kahit na ano pang itawag ko sa'yo, mananatiling demonyo ka pa rin sa paningin ko! Ate! Marco, tatagan mo ang loob mo! Alam kong kaya mo yan! Oh, bakit parang di na kayo makagalaw? Nasaan na ang mga tapang ninyo, ha? Gusto ko makita. Pakawalan mo na ngayon ang kapatid ko! Hindi ka ba nasabihan? Walang lalaki ang nabubuhay dito. Ako lang! Walang matinong babae ang gugustuhing malahian mo! Sayang naman kung ganon. Bala ko pa naman sanang pakawalan tong hawak ko. Pero dahil hindi mo naman gusto, ay papatayin ko na lang siya gaya ng plano. Ate, huwag kang makinig sa kanya. Maayos pa ako. Huwag ka magpapabilog sa kanya, Ashley. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ate, wag. Sayang naman kung papatayin ko agad to. Gusto kong makitang magmakaawa ka. Hindi ako luluhod at magmamakaawa sa halimaw na katulad mo. Aba, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nanginig ako nang walang kahirap-hirap niyang inihagis ang katawan ng kapatid ko. Galit kong tiningnan ng halimaw habang mahigpit pa rin ang kapit sa akin ni Ate Cora. Kita ko kung paanong nahirapan na tumayo si Marco dulot ng mga sugat niya. Nagkatinginan kami ni Ate Cora. Nagsimula siyang humakbang papalapit sa kung nasaan ang halimaw, ngunit humarang sa kanya ang kapatid niya. Tiningnan niya si Ate Rosa ng masama. Itinulak niya si Ate Rosa. Nakakita siya ng malaking bato bago muling humakbang papalapit sa halimaw. Dahil abala ang halimaw sa kapatid ko, hindi niya napansin ang pag-atake ni Ate Cora mula sa likod. Napatigil ang halimaw nang hampasin siya sa likod ng ulo ni Ate Cora. Bago pa ito makatingin sa amin ay isang hampas muli ang kanyang pinakawalan. Hukom, ramdam na ramdam ko ang galit sa paraan ng paghampas ni Ate Cora. Umagos ang dugo sa ulo ng halimaw. Tumayo yun at halos matumba pa, siguro dahil sa hilo. Pero kahit nahihilo yun ay nagawa niyang makalapit sa amin. Ang lakas na akala ko ay mababawasan ay bumalik na sa kanya. Hawak na niya ako agad sa isang iglap lang. Ate! Ayos lang ako! Huwag mo akong intindihin, Marco! Papatayin ka niya, ate! Ate Cora, si Marco! Ayos lang ako, ate. Huwag mo akong alalahanin. Ate Cora, iligtas mo si ate. Sa tingin mo ba talaga ay mapapabagsak ako sa simpleng hampas lang? Ano kaya kung siya muna ang anakan ko, ha? Para makapagsimula na ng panibagong lahi. Huwag mong hintayin na makawala ako dito! Ay, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pakakawalan. Mararating mo ang langit at maiintindihan mo ang lahat ng sinasabi ko. Kalukuhan! Baka impyerno ang ibig mong sabihin! Humahanga at natatawa talaga ako sa tapang na meron ka, Ashley. Sayang ka talaga. Hukom, laking gulat ko nang biglang natumba ang halimaw. Napatingin ako kung saan nanggaling ang pag-atake at nakita si Ate Cora na hinihingal habang hawak ang malaking bato na ginamit din niya sa pag-atake kanina. Ngunit dahil sa pambihirang lakas ng aswang ay nagawa pa rin niyang makatayo. Duguan man ang kanyang ulo, kita pa rin ang ngisi sa itsura niya. Nagawa pa niyang humakbang papalapit kay Ate Cora. Takot. Yun lang ang naramdaman ko noong mga sandaling yon. Nang makita ko kung paanong kahit duguan na ay nakaya pa rin ng halimaw na magbigay ng magkakasunod na suntok sa sikmura ni Ate Cora. At doon ko napatunayan kung gaano siya kalakas. Dahan-dahan akong humakbang. Wala sa sariling inabot ang isang nagkalat na bato. Ngunit bago pa ako makaatake ay isang paghampas na muli sa kanyang ulo ang nagpatigil sa kanya. Si Ate Rosa habang luhaan na ay may hawak na mahabang kawayan. Itinarak ni Ate Rosa ang hawak niyang kawayan sa dibdib ng halimaw nang makuha niya ang atensyon nito. Kapansin-pansin ang gulat sa itsura ng aswang.
Nagkatinginan kami ni Ate Cora na bakas din ang gulat sa muka dahil sa ginawa ng kanyang kapatid. Traitor ka! Patawarin mo ako. Traitor ka! Isang malaking kamalian na ang pagtitiwala sa'yo! Sinunod ko lahat ng gusto mo. Pero hindi ko hahayaan na patayin mo ang kapatid ko. Wala kang utang na loob. Ako ang dahilan kung bakit hanggang ngayon humihinga pa din kayo. Alam ko ang ginawa mo para sa amin. Pero siguro naman sapat na ang pagbabayad ko ng utang na loob sa iyo ng halos 2 dekada kong pagiging sunod-sunuran. Hukom, napatakip na lang ako sa bibig nang muling itinarak ni Ate Rosa ang hawak niyang kawayan sa dibdib ng halimaw. Dahil sa kanyang ginawang pag-atake ay tuluyan na yung napaluhod. Ang hawak na rosaryo ay tinanggal niya sa kawayan bago yung inilapat sa dibdib ng halimaw. Pinanood ko kung paanong mula sa pagkakaluhod ay tuluyan ng nawalan ng lakas ang katawan at tuluyan ng napahiga sa lupa ang halimaw. Wala ng lakas at wala ng kapangyarihan. Nanatiling nakatitig si Ate Rosa sa halimaw, ngunit wala ng emosyon na makikita sa kanyang muka. Hukom, hindi ko akalain na ang tatapos pa sa halimaw ay ang taong buong akala ko ay kanyang kakampi. Ang nakakagulat pa sa pangyayaring yun ay hindi nasiyahan si Ate Rosa sa kanyang ginawa. Muli niyang hinugot ang armas na hawak bago niya muling sinaksak ang halimaw. Kaya tuluyan na yung nawalan ng buhay. Ilang sandaling nanahimik ang buong paligid. Walang nagsalita at ang tanging naririnig lang ay ang mga kuliglig na nagmumula sa labas ng kuweba. Salamat, Ate Rosa. Ginawa ko lang ang lahat ng dapat kong gawin. Ang iligtas ka, Cora. Sa tagal mong naging sunod-sunuran sa kanya, hindi ko akalain na kaya mo siyang patayin. Ibang usapan na kapag ikaw ang nakataya. Kapatid kita, Cora. Ikaw na lang ang pamilyang meron ako, kaya bakit ko hahayaan na tapusin ka ng halimaw na yon? Humihingi ako ng tawad sa naging pagtrato ko sa inyo, Ashley. Hindi mo naman po ginusto ang mga nangyari. Naipit ka lang, Ate Rosa. Hindi ko man ginusto o nagustuhan ko man, ay kasalanan pa din yon. Naging bulag ako. Pero nung nakita ko ang kapatid ko na malapit na sa kamatayan, doon lang ako natauhan at nagkaroon ng lakas para lumaban. Ate, Marco, ayos ka lang ba? Ha? natapos na. Ligtas na tayo. Oo, ligtas na tayo. Makakauwi na tayo kay nanay. Mga ate, maraming salamat po. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang matagal ko nang dapat na ginawa. Hukom, hindi na din kami nagtagal sa loob ng kuwebang yon. Lumipas pa ang mga araw na natili kami sa bahay nila para hintayin maghilom ang sugat na nakuha ni Marco. Naging madali kay Ate Rosa ang pagbabago ng mga plataporma sa baryo. Dumaan pa ang ilang araw bago tuluyang maghilom ang sugat ng kapatid ko. Nasaksihan ko din ang unti-unting pagbubukas ng baryo sa mga lalaki na naging dahilan kung bakit unti-unting umangat ang kabuhayan nila. Sa wakas, nang makauwi na kami sa bahay, ay todo ang sermon sa amin ni nanay dahil sa kanyang pag-aalala. Lihim na lang kaming natawa ni Marco dahil hindi lang isang simpleng gala ang na-experience namin sa baryong yon. Ngunit habang binabalikan ko ang mga pangyayari, napatunayan ko na walang tatalo sa kapangyarihan ng pagmamahal sa pamilya. Na kahit gaano mo katinding pinaniniwalaan ng isang bagay, ang paniniwala mo ay mabubura sa sandaling masaksihan mo kung gaano yun nakakasira o nakakaapekto sa mga taong mahalaga sa iyo. Hukom, alam kong marami kang tagapakinig, kaya sana ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting aliw at aral para sa kanila. May mga bagay man na pinaniniwalaan ng ating pamilya o kakilala na hindi tayo sang-ayon. Umaasa ako na sa gitna man ng hidwaan at di pagkakaunawaan tungkol sa paniniwala, ay pipiliin pa rin natin ang ating pamilya. Ang isa't isa, ang pagmamahal.